Isang 2 taong gulang na batang lalaki ang pinaghihinalaang may fetus sa tiyan. Noong 2014, naging palaisipan sa marami ang balita tungkol sa isang batang lalaki mula sa bayan ng Pandan sa lalawigan ng Antique. Dito nga ay sinasabing buntis o nagdadalang tao ang batang lalaking ito. Dagdag pa ng doktor na tumingin sa kanya, mahirap daw maipaliwanag ang kondisyon ng batang ito at napakabihira lamang mangyari ang ganitong kaso. Paano nangyaring nabuntis ang batang lalaking ito? Posible nga ba talagang magbuntis o magdalang tao ang isang lalaki? Ako po si Roy Z and welcome sa Kien Thoughts. Kung hilig mo ang mga ganitong video, mag-like at mag-subscribe para lagi kang updated sa mga susunod na upload. Ayon sa ulat ng GMA News at ng ABS-CBN noong 2014, nagulat ang marami dahil sa isang 2 taong gulang na batang lalaki ang di umano'y napabalitang buntis sa bayan ng Pandan sa lalawigan ng Antique. Bagamat paslit pa lamang at magdadalawang taon pa lang sa Disyembre ng taong iyon, natuklasan ng mga doktor na mayroong fetus sa tiyan ng batang ito na itago na lang natin sa pangalang David. Sa panayam sa ama ng batang ito na isang SPO1 na pulis, normal naman daw nang ipinagbuntis ng kanyang misis ang kanilang anak hanggang sa maisilang ito. Pero nang 4 na buwan na ang edad ng bata, natuklasan nila na naninigas ang kanang bahagi ng tiyan nito. Una daw nila itong dinala sa mga albularyo subalit hindi rin ito gumaling hanggang sa nagtungo na nga sila sa doktor sa Kalibo, Aklan. Unang inakala ng mga doktor na may namamagang internal organs sa bata. Sa kanilang tansya ay posibleng may problema sa kidney si David kaya naman agad nila itong isinailalim sa ultrasound at CT scan pero lumabas sa resulta na normal naman ang mga internal organs ng bata. Humingi ng tulong medikal sa iba't ibang sangay ng gobyerno at maging sa mga charitable institution ang mga magulang ng bata para matustusan ang pagpapatingin nito dahil nga sa kakulangan sa pera. Subalit, nang manalasa ang bagyong Yolanda noong November 2013 ay nawasak ang kanilang tahanan sa Pandan, Antique. Dahil dito ay nagdesisyon ang mga magulang ng paslit na ipagpaliban na lamang muna ang pagpapacheck up nito. Subalit patuloy lamang ang paglaki ng tiyan ng bata. Hindi na natiis ng ina nito na makita itong namimilipit sa sakit ng tiyan at hirap na hirap sa paghinga. Noong October 15, 2014, dinala si David ng kanyang mga magulang sa Iloilo City upang magpatingin sa espesyalista. Nang dinala na nga sa lungsod ng Iloilo ay muling inosisa ang kondisyon ng bata. Natuklasan na fetus pala ang laman ng tiyan ng batang ito. Sinabi ni Dr. Romelia Mendoza, isang pediatrician at attending physician ni David, ang kakaibang kondisyon na ito ay tinatawag bilang fetus in fetu, kung saan nagkakaroon ng abnormal na paglaki ng isang fetus sa loob ng katawan ng isang tao. Agad namang ikinonfine sa West Visayas State University Medical Center sa Iloilo ang batang ito. Malaki na ang kanyang tiyan at para nang buntis na malapit ng manganak. Ayon sa pag-aaral, ang fetus in fetu ay isang developmental abnormality kung saan mayroong mass tissue kagaya ng fetus sa loob ng katawan ng isang tao. Ito ay hindi pangkaraniwang kaso kung saan nangyayari lamang ito sa bawat 500,000 na isinisilang na mga sanggol. Sa pag-aaral, may 2 posibleng teorya na itinuturong dahilan ng pagkakaroon ng fetus in fetu. Ang unang posibleng dahilan ay ang mass tissue ay isang normal na fetus subalit ito ay tumubo at nabuo sa loob ng katawan ng kanyang kakambal. O di kaya naman ang ikalawa, maaari ring isa itong teratoma o isang uri ng tumor na mayroong tissue o organ components. Ayon sa inisyal na findings ng mga doktor na sumuri kay David, may tuturing na buhay ang fetus sa loob ng katawan ng 2 taong gulang na paslit dahil patuloy nga itong lumalaki. Sa patuloy naman na pag-i-examine sa kalagayan ng bata, kinumpirma kalaunan ni Dr. Mendoza na wala ng heartbeat ang fetus na nasa tiyan ni David at isinilalim na agad ito sa operasyon noong October 20, 2014.
Since almost 9 years ago na ang balita na ito, sinubukan pa nating magsaliksik pa tungkol sa kinalabasan ng operasyon ng batang ito, pero wala nang update sa kanya matapos may balita ang kanyang kondisyon. Sinubukan din nating i-check ang iba't ibang social media platform. Sinubukan ko ring hanapin ang attending physician base sa report at ang kanyang ama upang baka sakaling ma-interview natin at makakuha tayo ng update tungkol nga sa balita na ito, pero sa kasamang palad ay wala rin akong nakita. Sa bansang China naman, may isa pang kaso kung saan napabalitang nabuntis at nanganak rin ang isang 2 taong gulang na batang lalaki. Ang batang ito mula sa Huachi Village ng Jiangsu Province ng China. Katulad ni David, dinala rin sa ospital si Xiaofeng dahil sa paglaki ng kanyang tiyan at hirap din itong huminga. Nang ma-admit sa ospital, agad na nagsagawa ng X-ray at MRI ang doktor at doon ay nadiskubre nila ang hindi na-develop na fetus ng kakambal niya. Agad na sumailalim sa surgery ang batang ito. Matapos ito ay nakuha ng mga doktor sa tiyan ni Xiaofeng ang 20 cm na lapad na fetus kung saan nabuo na ang spine nito at mayroon na rin itong mga hita, paa at mga daliri. Sinabi rin ng mga doktor na ang parasitic twin na ito ay lumaki na at nag-develop na sa katawan ng batang paslit, kaya naman nasakop na nito ang halos 2/3 ng tiyan ng bata. Lumalabas na conjoined twins pala ang dalawang ito, subalit na-absorb na ni Xiaofeng ang kanyang kakambal kaya hindi ito nabuo sa sinapupunan ng kanilang ina. Kung inyong matatandaan, way back 2007, napabalitang may isang lalaki sa Hawaii ang nagbuntis at nanganak. Siya si Thomas B.T. Ipinanganak siya na may female gender sa pangalang Tracy Lagondino. Taong 1997 ay umamin siya na ang kanyang puso ay panglalaki, kaya naman noong 2002 ay nagpapalit siya ng kasarian. Sumailalim siya sa gender reassignment at naging isang lalaki sa kanyang mga dokumento. Gayunpaman, kahit na nagbago na ang kanyang gender, hinayaan pa rin niya na pangbabae ang kanyang reproductive organs, kaya naman noong napangasawa niya si Nancy Gillespie noong 2003, nagdesisyon si Thomas na siya ang magbubuntis para sa kanilang pamilya. Wala kasing kakayanang magbuntis ang kanyang asawa na si Nancy dahil sumailalim na ito sa surgery na hysterectomy o sa makatuwid ay inalis na ang uterus nito. Nabansagan nga siya bilang kauna-unahang lalaki na nagbuntis at nanganak. Sa pamamagitan ng artificial insemination ay nabuntis si Thomas noong 2007. As of now, 3 na ang naging anak ni BT at siya lahat ang nagbuntis at nagluwal sa mga ito. Hanggang sa noong 2010 nga ay nagdesisyon na siyang mag-undergo ng surgery upang magpapalit ng kanyang ari. Tungkol naman sa katanungan at usapin kung pwede ba magbuntis ang mga lalaki, alam naman natin na ang sagot agad dito ay imposible itong mangyari. Ang rule kasi rito, according to science, basta nagtataglay ka ng ovary at uterus ay pwede kang manganak. So, ibig sabihin, imposibleng mangyari ito sa lalaki dahil alam naman natin na wala tayong ganyan. Pero teka, ayon sa mga scientista, marami na kasi ang mga scientist na ginugugol ang kanilang oras sa pag-aaral at pag-eksperimento para sa tinatawag na male pregnancy. Sinasabi nila na maaaring 10 years from now ay pwede nang mabuntis at manganak ang mga lalaki. Kung ikaw ang tatanungin, papayag ka ba na mabuntis ang mga lalaki? Para sa inyong mga reaksyon, mag-iwan lang ng komento sa ibaba ng video na ito. Muli, ako po si Roy Z. Maraming salamat sa patuloy na pagsubaybay sa ating channel.